Kumusta ang ating journey bilang mga Kristiyano? Ano na ang kalagayan ng ating buhay ngayon sa harapan ng Panginoon? Tayo ay nasa 7 series na po ng Book of Acts na nagpapatuloy kung saan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay laging sumasa atin. So sa binasa natin mula sa aklat ng mga gawa, dito nilalarawan ni Luke, yung sumulat ng libro ng gawa at ng Lucas, si Dr. Luke, yung paglalakbay ni Paul patungong Jerusalem. Ito yung isang bagay na kung saan ay sinabi ni Paul sa mga disipulo niyang naturuan mula sa kanyang mga paglalakbay sa bawat city. At dito makikita rin natin parang tunay na isang kasaysayan din sa kanyang buhay. Kapag binasa natin ang Book of Luke, halos katulad lang ng nangyari sa buhay ng Panginoong Yesus nung siya ay magkatawang tao, nung siya ay papunta rin ng Jerusalem, kung saan siya ay ipapako ng mga tao, ng mga Hudyo, dahil sa kasalanan nating nagawa na dapat na tayo ang mapahako. At doon din sa bagay na yon, sa kanyang paglalakbay ng Panginoong Yesus, nakasumpong din siya na maraming pagsubok sa buhay. Naroon hindi rin sa tinanggap ng Diyos, hindi rin sa tinanggap na maraming tao. Naroon ay marami pa rin mga hamon, na kanyang naranasan. So may isang kwento nga dyan sa Bible na talagang nung hindi tanggapin ang Panginoon, sabi ng mga disipulo, magpapaulan sila ng apoy. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Dahil yun ay katuparan ng Diyos Ama na siya ay muling bumalik sa Jerusalem. At sa paglalakbay patungong Jerusalem, totoo na meron mga pagsubok at hamon sa buhay. Kaya bilang mananampalataya ng Panginoon, sa paglakbay natin papuntang Jerusalem, kung saan ang Diyos, ang kaharian ng Diyos, doon magaganap ang isang katuparan pagmamahal ng Diyos, makakaranas din tayo ng mga paghihirap sa buhay. Amen po ba? At sa hapong ito, sisimulan natin ang isang kwento ng pagpapala mula sa Diyos, ang buhay ni Pablo, kung saan ipinapakita sa atin sa hapong ito ang kanyang buhay, kung paano siya patuloy na maglilingkod. Kaya may pamagat tayo o title tayo na buong pusong magpapatuloy. Ayan. So sa kwento, talagang makikita mo, kung babaybayin mo ang verse 1 hanggang sa dulo ng verse ng Books of 20 ng Acts, makikita mo yung katotohanan, may malungkot, may masaya, may panganib. Pero sa pagkakataong ito, bilang isang mananampalataya ng Diyos, tunay na gaya nga na nasabi kay Enal ng isang mga awit, ang paglalakbay ay hindi napakadali, totoong mahirap. Dahil kung si Paul ay nahihirapan, kung ang Panginoong Yesus ay nagkatawang lupa, ay nahihirapan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat din makaranas tayo ng hirap kung paano tayo sumusunod sa Panginoon. Dahil isa yun sa liwanag ng katagumpayan na ikaw nga at ako ay tunay na Kristiyanong tumanggap kay Jesus. Kaya sa pagsulong ng pananampalataya natin, buong puso tayo magpapatuloy. Sabihin mo sa iyong katabi, buong puso tayo magpapatuloy. Walang iwanan na. Magpapatuloy tayo dahil sa dulo ng ating paglalakbay sa mundong ito, tayo ay makakaranas ng pagpapala mula sa dakilang Diyos na nangako na tayo ay hindi bibitawan. Sa unang talata hanggang 5, makikita natin yung isang bagay dito patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kita po natin. So, mula doon sa Corinth, kung makita nyo yung mapa, nakakita kanina ng mapa, mula doon sa Corinth, nagkaroon ng kaguluhan. Pumunta siya sa na ba yung mapa natin? Sa Macedonia, nanggaling, medyo
Siguro, mas makikita nyo yan sa inyo pong Bible apps na sa mga Googles. Makikita nyo yung paglalakbay ni Paul. Mula doon sa Corinth na nabasa natin, nagtungo siya ng Macedonia. Sa Asia, no? Nagpunta siya dyan. So, dinaanan niya lahat ng city, kung saan sa Achaia nakarating din siya. Nilakbay din niya hanggang sa makarating siya muli sa Ephesus. Pero hindi na siya tumagal sapagkat iba ang plano ng Diyos. At may purpose ang Panginoon kung bakit hindi na siya nanatili sa lugar ng Ephesus. Sa Achaia, sa Macedonia, so nilakbay. No, pagkatapos ng riot sa Ephesus, no, umalis sila doon at nagtungo sila sa lugar na to. Kasama ang ibang disciples na kung saan nakasama ni Paul sa pagbabahagi ng mabuting balita. So kapag may mga trouble sa buhay ni Paul, isang nakatutuwa, hindi sa iniiwan na mga taong nakasama niya sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kaya tandaan po natin, tayo man ay hindi iiwan ng Diyos ng banal na Espiritu ng Panginoon at palaging ililigtas ng Panginoong Yesus kung tayo may haharap sa mga pagsubok sa kapalahunan ngayon sa ating mundo. So yan ang kasaysayan ni Paul, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So yung mabuting balita, no, nagpapahayag yung kaligtasan na hindi mapigilan sa puso, no, ni Pablo. Kaya mula doon sa Acts 4, mababasa natin kanina nung binasa natin ito. So may mga plano na talagang ang Diyos lang ang nakakaalam. No, nanggaling sa Corinth, tapos dumiretso na Macedonia, dumadako ng Pilipay. Ang Diyos ang may akda ng lahat ng bagay. Kaya kung tayo dadalhin ng Diyos sa isang kalalagayan para magmisyon, magbahagi ng mabuting balita, antayin natin ang pagkilos ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kitang-kita natin yan sa banal na kasulatan. Maraming Christian, binabaliwal at binabaluktot ang salita ng Diyos. Amen. Nabasa ang salita ng Panginoon, pero kapag in-apply ng isang mananampalataya, isang Kristiyano, hindi na niya matanggap kung paano niya ito gagawin. At bilang isang mananampalataya, makikita po natin kung paano si Paul ay nakikinig sa banal na Espiritu ng Diyos. At isa sa mga bagay pa makikita mo kay Paul, doon sa nabanggit natin kanina, di ba? May trouble, tapos nung malaman niya may trouble, hindi na siya dumaan. No? At makikita mo rin sa kanyang puso na hindi siya isang disipulo ng Diyos na mayroong reklamo sa puso. Amen? Sa kapalahunan natin, maraming mananampalataya, kompleto na ang mga bagay sa mundong ito. Hindi ka na nga maglalakad, may sarili ka na sasakyan, malapit na ang simbahan, ilang hakbang na lang, pero minsan nagreklamo pa. Amen. Pagbabasa ng mabuting balita, minsan hindi pa ito kinagigiliwan. Pakikinggan na lang ang salita ng Diyos, minsan hindi pa rin kinagigiliwan. Pero si Paul, kahit anong senaryo magaganap sa kanyang buhay, hindi siya nawawalan ng tiwala sa Diyos at hindi nagreklamo ang puso ni Paul. Isang halimbawa sa kapanahunan ni Paul, ang isang leader na ganito na naglilingkod sa Diyos. Kaya bilang isang nanay, isang tatay, isang leader ng iglesia, nawa doon tayo tumingin sa plano at kalooban ng Panginoon. So hindi tayo dapat punong-puno ng mga bagay na ano na naman ba ito? Puro ganun. Ano na naman ba ito? So, paano kaya kung alisin na ng Diyos lahat? Ang sasakyan, tapos maglalakad ka mula rito hanggang Commonwealth, mag-church ka? Siguro mas lalo tayo magreklamo, no? Siguro mas maraming Kristiyano ang hindi na-a-attend ng church kasi napakalayo. Pero si Pablo, naglakbay, sabi ni Lucas, dapat sa barko na siya sumakay para mas malapit, ginawa niya sa land pa siya dumaan.
binuhin niyo po yung puso ni Paul. Dahil may mensaheng espiritu, mayroong pinapakita ang Diyos sa kanya na may mga nagbabanta. So, ang Diyos ay handa lagi sa lahat ng bagay. Tandaan po natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya kapatid, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Isa ito sa mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon, papaano tayo susunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung verse 5 na yan, makikita natin dyan, kanina yung binasa natin, patungkol sa kalooban, kung paano tayo patuloy na susunod sa nais ng Panginoon, na hindi tayo totally na nagre-reklamo. Kasi pagka nagreklamo tayo, hindi tayo totoong mananampalataya ng Diyos. Amen. So una yon, checkin natin ang ating sarili. Totoo ba akong naglilingkod at sumusunod sa Panginoon? At ikaw at ako at ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Amen. So hindi nagreklamo si Paul, no? Kasi totoo yun. Para sa paglilingkod, dapat wala tayong... Kasi ang mananampalataya ngayon, maraming alibay. Alam niyo yung alibay? Yung, saka na, may gagawin pa ako eh. Ay, hindi pwede ngayon. May lakad kami, may ano kami, may pupuntahan kami. Ay, linggo. Sige, sama ako dyan. Pero sa totoo lang, dapat hindi tayo nagkakaroon ng alibay patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Nawa, laging ang kalooban ng Diyos ay nasa puso natin. Kapag punong-puno ang puso ng pagsunod sa Diyos, makikita natin na tayo ay naglilingkod at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kasi ito yung bagay na tirahan ng banal na Espiritu at ng salita ng Panginoon. Kaya kung tayo susunod sa Diyos, kitang-kita ng Diyos kung ano ang ating mga puso, kung ano ang laman ng ating mga puso. Kaya mula sa verse 1 ng chapter 20 hanggang 5, makikita natin yung pagsunod ng mga tao sa Panginoon. Pangalawa, pagsamba sa kabutihan ng Diyos. Nabasa natin din yan sa Book of Acts chapter 20, verse 6 hanggang 12. Dahil gusto nga ni Paul na makarating sa Jerusalem, dahil isa sa mga bagay na nagkakaroon ng selebrasyon sa annual Passover, no, inaalala sa kanilang kultura, itong central church ng ang Jerusalem ay sentro ng church na mga napuntahan ni Paul. No, dito naglalagi ang lahat ng Hudyo sa Jerusalem. No, dahil sa maraming naganap sa buhay ni Paul, papunta na sana siya sa Jerusalem pero may mga hadlang. No, hindi siya umabot, no, sa selebrasyon. Ang mahalaga ay nagagampanan niya ang tungkulin ng isang lingkod ng Panginoon. At hindi siya natigilan sa kanyang paglalakbay patungo sa kung saan nais ng Panginoon na ang kalooban ay maganap. Ngayon, nagkakasama-sama, sabi ni Dr. Luke, kung ano ang nangyayari sa gawain sa Troas. Kasi mula nung maglakbay si Paul, ginather niya yung tinawagan niya yung kanyang mga disipulo at nag-meet sila sa Troas. At sa pagmi-meeting ng mga disipulo, kasama si Luke, si Paul, mayroong mga 5 palatandaan, no, na kanilang pag-uusap mula doon sa verse 6 hanggang 12. Tingnan po natin yung 5 ito. At ito po'y napakahalaga. Bilang isang mananampalataya ng Diyos, naway maunawaan natin ito yung 5 bagay na ito. Doon sa sinasabi ng verse 6 hanggang verse 12. Una, ang araw ng Panginoon. Isa yon sa makikita natin sa mga talatang iyon na binasa natin. Ang mga mananampalataya ay sama-sama, no, kapag araw ng linggo. Alam niyo po, yung araw ng linggo, sa kultura ito ng mga Hudyo, ay Sabado, no? Dahil sila ay mga Hudyo, yung unang araw nila ay Sabado. Pero sa atin, dahil tayo calendar ng Gregorian, tayo ay ang ating calendar naman ay nagsisimula ng Sunday.
unang araw. Kaya ang mga Hudyo ay nagdiriwang pagkaaraw ng Sabado. No, nagsasama-sama sila, sumasamba sa Panginoon. Alam niyo po ba, makatotohanan sa kanila ang Book of Hebreo chapter 10:25. Alam niyo 'yon? Yung Hebreo chapter 10 verse 25. Napakahalaga sa mga Hudyo yun. Talagang iginagalang nila ang verse na yan. Pero sa Christian, sa kapanahonan natin, ito ang isang bagay na nakalulungkot sa panahon natin. Binabaluktot ang aklat ng Hebreo chapter 10 verse 25. Na sabi ng aklat ng Hebreo, huwag mong kalilimutan, sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalilimutan ng pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. So, buksan niyo po yung saglit ang Hebreo chapter 10 verse 25. Basahin po natin. Napakaganda po dito sa New Testament, Filipino version. Sa Hebreo, saglit lang po ito, may clean verse lang po ito. Basahin natin ang Book of Hebreo chapter 10. Isa ito sa dinidiscuss ni Paul doon sa mga ayan. Amen. 10:25. Ang sabi niyang ganon, huwag nating itigil ang pagsama-sama natin para mag-worship gaya ng ginawa ng iba. Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa. Lalo ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Tingnan niyo po, may mga Christian, binabaliwala ito. Alam niyo po yun? Saka na lang ako pupunta. Kasi may gagawin pa ako. Dito muna ako, marami akong kausap na tao, nahihintayin. Pero ang mga Hebreo, sila Paul, talagang ibang klase. Mahal na mahal nila ang bawat isa. No, isa yun sa una natin makikita sa aklat ng mga gawa, chapter 20, verse 1, verse 6 hanggang verse 12. Yung araw ng Panginoon, sama-sama, no, sa unang araw ng linggo, hindi tira-tira, no, ang kanilang ginagawa. Isa yon sa dapat natin matutunan at ipahayag, ipaunawa sa buong sambahayan natin sa mga kapatid sa pananampalataya na napakahalaga ng Hebreo 10 verse 25. Ang iba hindi alam ang blessing ng Hebreo 10:25. Amen. Alam niyo po ba ang blessing ng Hebreo 25? Sabing ganun, kapag ka nasa pagtitipon ka lagi, dumating man ang Panginoon, alam mong kasama ka ng Diyos pagdating ng araw, pag dumating siya. Kaya kahit wala pa, magsama-sama tayo lagi kung ano ang nararapat para patuloy na maparangalan ang Panginoon. Isa yan sa una natin makikita sa verse ng chapter 6, verse 6 hanggang 12. Pangalawa, na makikita natin sa mga talatang iyon na binasa natin, ang mga tao ng Panginoon. Hindi man sila nagkakatipon, ang ganon, sabi nga ng pag-holiday, dahil Saturday nga sila, tapos ang iba ay may trabaho, karamihan sa kanila ay mga slave, at iba na ay manggagawa, at siyempre pagod sa trabaho, tapos hindi nila kakaligtaan yung pagtitipon na kanilang ginagawa. Amen. Madalas nangyayari ito sa buhay natin, mga mananampalataya sa panahon natin. Sa sobrang pagod, hindi ka na makaka-attend sa gawain ng Panginoon. Kanina, muntik na din, no? Talagang ipinipikit na ang mata natin doon sa upuan. Pero purihin ng Diyos, inihanda tayo ng Diyos sa isang kalagayan na kung saan tayo mismo ang makakatanggap ng mga pagpapalang iyan kapag tayo manatili sa Panginoon. Sama-sama sila sapagkat naunawaan nila kay Christ walang pagkakaiba, iisang kanilang pangunawa. No, iba-ibang lahi. May Gentiles, may Jews sa lugar nila. So, wala na silang iniintindi kung anong lahi ka ang mahalaga. Ikaw ay tumanggap sa Panginoon
Kaya ikay welcome sa bawat pagtitipon na ginagawa nila Pablo sa kanilang mga lugar. Nawa sa panahon natin, may simbahan na, pupuntahan na lang. At minsan, pagka sinabi mong pupuntahan ka sa iyong tahanan, sasabihin na may bahay, ay, aalis kami. Para bang umiiwas, no? Doon sa salita ng Panginoon. Nawa, hindi ganun ang maging senaryo ng puso natin habang patuloy tayo naglalakbay sa kalooban ng Panginoon. No, ang mga kasamahan ni Pablo, uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Kaya sa bawat pagpapahayag ni Pablo, kitang-kita niya ang mga tao na para sa Panginoon. No, kahit sobrang pagod, mula doon sa kanilang kalalagayan, kahit mataas yung upper room, nakita nila, no, talaga ang bahay na katatayuan, talagang napakahirap man. Pero dahil sama-sama sila at iisa ang kanilang pang-unawa tungkol sa isang tagapagligtas na ating Panginoon. Kaya nawa ito rin ang maging senaryo ng buhay natin bilang mga magkakapatid sa Diyos dahil kay Kristo. Nawa mapuno ang puso natin, no? Alam niyo po ba kapag ka ang mga tao ay patuloy na nakikinig at nauuhaw sa salita ng Diyos, ito yung mga taong sobrang pagmamahal sa Diyos. No, talagang hinahanap palagi ang kalooban at ang mabuting balita ng Diyos. Iyon ang ikalawa natin makikita, yung mga tao na yon na kasama ni Paul ay totoo na mga nakakilala sa Panginoon. Kaya sa panahon natin, maraming tao din sa ating kapanahunan na talagang hindi talaga tinatanggap ang salita ng Panginoon. Mas ninanais pa nila yung mga bagay na patungkol sa kanilang mga pansariling kakayanan o kagustuhan. Pangatlo, na makikita natin sa binasa natin sa verse 6 hanggang verse 12, yung pangatlo na makikita natin yung hapunan ng Panginoon. Napakalaga din po itong ginawa ng mga disipulo nung si Pablo ay nakakasama pa nila ng ilang sandali na lamang. Dahil sa binasa natin, si Pablo ay magpapaalam sa ganitong kalalagayan. Kaya itinuro ni Pablo ang mga bagay na ito para hindi ito mawala sa kanilang isipan. Lumisan man si Pablo, magkahiwalay man sila ng pansamantala, naniniwala si Pablo na mananatili ang mga salita ng Diyos sa puso ng mga taong ngayon at umaasa rin ang lingkod ng Diyos sa kapanahunan natin na yung mga binabahagi na mabuting balita, anuman ang mangyari, mananatili pa rin tayo sa pananampalataya sa Diyos. Isa sa magandang halimbawa rito nakita natin sa kapanahunan natin, isang ama, nilisan ang mundo, kinuha ng Panginoon, pero iniwan ang isang matibay na pananampalataya sa Panginoong Yesus. Nawa, yun din ang maging sentro ng puso natin. Lisanin man natin ang mundong ito, may matibay na pananampalatayang maiiwan sa puso ng mga taong inilapit ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya makikita natin yung kabutihan ng Panginoon. Sa pangatlong ito, yung hapunan, ang mga slave ay kasama. No, dati, yung mga slave ay hindi kasama sa isang hapagkainan. Kapag kasama yung mga general o manager, no? Mga, tawag dito, basta ibang term pa nun, yung amo dapat hindi sumama sa pagkain ng mga alipin, no? Kasi alipin silang sila. Pero dito, pinag-isa ng Diyos ang damdamin ng puso ng mga mananampalataya sa Diyos. Kaya sa hapunan, kasama na ng mga slave ang kanilang mga masters, no? Parang tayo minsan, di ba? So, kaya sa panahon nila, gaya ng ginagawa nila, kapag ka nagkakainan sila, sama-sama sila sa isang lamesa, so dinideklara ito na isang hapunan ng Panginoon. At minsan ginagawa din natin yan pagka yung dumadating yung ating communion. No, yung Last Supper, yung Lord's Supper, ginagawa natin yon. Pero minsan nangyayari din yan sa atin, sa kapanahonan natin. Di ba kapag meron tayong okasyon,
Madalas yung iba nagdadala ng pagkain. Amen. Nagsasalo-salo. Masarap yun, di ba? Sino gustong ganong karanasan? Yung sama-samang kumakain. Yung iba, di ba, kahit wala nga yan, kasama sa pagkain. Minsan nahihiya dahil wala kaming pagkain, dala, hindi na kami atin. Pero hindi ho yun. Kasi ang blessing ng Diyos ay para sa lahat. Amen. Mabuti ang Diyos dahil siya ang nagbigay ng lahat ng pagpapala sa iyo at sa akin. Kaya sa ganitong klaseng senaryo ng buhay ng mga Kristiyano, dapat meron din po tayong ganitong love peace kung tawagin. No, di ba nagkakaroon tayo pag sinabi ng ating pastor o leaders, o kanya, magdala tayo ng paklans, no? Paklak tayo, meron tayong kainan. So, isa yun sa ikinatutuwa ng Diyos. Yung ganong senaryo ng buhay. Alam niyo po ba, may mga Christian, ay, wag na, hindi tayo sasali dyan. Yan na naman, baon-baon na naman. Alam niyo, hindi nakatutuwa sa Diyos yun. Kasi ang blessing ng Panginoon, di ba minasa din kanina, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. At siyempre, hindi naman lahat, puro tatanggap na lang. Kailangan din magbigay. Sabi mo sa tabi mo, magbigay ka naman. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Di ba? Pero gusto rin ng Diyos yun. Yung sama-sama tayo. May kapangyarihan kasi, may pagsama ng Espiritu ng Diyos kapag may mga Kristiyan nagsasalo-salo sa pagkain. Amen. So isa yun sa tinuturo ng Panginoon doon sa buhay ng mga disipulo at sa panahon din natin. Siyempre, bilang isang tao, ay kailangan talaga natin yung mga physical na food na talaga nagsasalo. Pero dapat meron din tayong spiritual food na pinagsasalo-saluhan. Amen. Walang iba kundi ang mabuting balita. Minsan ang tao hanggang doon na lang, sa physical food na lang. Pagka sinabi mo na sa gawain ng Diyos, patungkol sa spiritual na pagsalo-salo, ang iilan na hindi mo makakasama. No? Kaya dapat, kung tayo ay abala o giliw na giliw sa pagtitipon patungkol sa mga physical na food na salo-salo, nawa magkaroon tayo din ng desire ang ating mga puso patungkol sa spiritual food. Bakit po mas higit nating kailangan ang ganitong salo-salo sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano? Kasi kailangan malusog ka, di ba? Pagka kumain tayo ng pagkain maraming baon, pipili ka ng masarap na ulam, di ba? Kahit konti na lang abutan mo, tuwan-tuwa ka pa sa Panginoon. Bakit po? Kasi andun yung pagbabasbas ng Diyos sa mga pagkaing pisikal. Mas sigit nating nasain ang pagkaing espiritual na pinapakita ng mabuting balita sa atin. At sa gawain ng Panginoon, nawa mapuno tayo ng pagmamahal sa Diyos na lagi nating isakatuparan ang nais ng Panginoon. Kaya mga slave na to, hindi na sila initsepwera, no? Hindi na sila binaliwala ng kanilang mga amo, sinama na sila sa hapagkainan. Sama-sama na silang kumakain. Kaya si Paul, di ba, pag-akyat ni Paul, nagkakainan sila, sama-sama sila sa isang upper room, di ba? Ibinasa natin verses na yan. Sila ang mga taong punong-puno ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pang-apat na makikita natin sa talatang 6 hanggang 12, mensahe ng Panginoon. Sa pagbabahagi ng mabuting balita, no? Binasa natin ang salita ng Diyos. No, sa Old Testament talaga makikita natin kung paano pinipreach ni Paul ang mabuting balita ng Diyos. No? Isa ito sa napakagandang senaryo na dapat na maranasan ng mga mananampalataya ng Diyos. Na hindi lang siya umaasa doon sa ibang leaders, kundi ikaw man. Kaya nakakatutuwa sa panahon natin, sa lugar natin, no? Ang dami ng kabataan na nagiging instrumento ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang Diyos. Amen. Para sa Diyos ang papuri. No, marami ng kabataan ang ginagamit ng Diyos sa ating kapanahunan. So yung Old Testament scripture, binabasa ni Paul ito, ay pinapayag ito, no? At ipinapakita sa atin dito yung pang-apat na senaryo na binasa natin sa Book of Acts, verse 6 hanggang 12.
may mensahe ang Panginoon sa iyo at sa akin, ang mga talatang ito. Kung titignan natin kasaysayan sa panahon ngayon, bumabagsak sa immoralidad ang tao. Ito yung panahon na kahit mga simbahan ay hindi pinapalagahan, kahit ang pag-aaral patungkol sa salita ng Panginoon. Alam niyo po yun? Sa panahon natin, bata, matanda, babae at lalaki, hindi pinapahalagahan ang salita ng Panginoon. Ang iba, sarado ang puso, no? Kapag patungkol na sa salita at mensahe ng Diyos, hindi na nila ito lubos na pinagtitiwalaan o hindi na ito lubos na pinakikinggan. Laging nakikita yung mali at mga bagay na hindi ayon sa kanilang gusto ang ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon. Na ito lagi napupuna ng ibang mga tao sa kapanahunan natin. Kaya makikita natin yung mensahe. Tingnan niyo po si Eutychus, di ba? Isang binata, ang sabi nga ng mga Bible scholar, nasa 14 years old, no? Na talagang, alam niyo yon, pagod sa trabaho, umakyat sa upper room dahil nandun ang lingkod ng Diyos, nangangaral ng mabuting balita. So siguro puno na yung ganitong area at wala lang siya maupuan at naupuan niya isang bintana na lang. No? At sa pakikinig niya na mensahe ng salita ng Diyos, hindi siya nakatulog dahil sa mahaba yung pagpangangaral ni Pablo. So nakatulog siya dahil sa sobrang pagod niyang trabaho. Pero sinikap na kanyang puso na mas maunawaan at mauhaw sa salita ng Panginoon. Kaya dumako siya sa lugar na iyon kung saan nangangaral si Pablo. At siyempre, ang physical nating katawan, mahina, kapag kaya na inantok, totoo, wala nang kamalay-malay yan. At isa yun sa naganap sa buhay ng mga naroroon sa panahon na yun na kung saan si Pablo ay nangangaral. Pero isa sa nakatutuwa at mabibigay papuri sa Diyos, bagamat ang taong ito ay nahulog. Siyempre, kapag ka third floor ang binagsakan mo, ang pinanggalingan mo, bumagsak ka sa isang semento, hindi mo sabihin 50-50 ang buhay mo. On the spot, talagang parang stroke, patay. No? Pero sa binasa natin, ipinakita ng Diyos yung kanyang kakayanan, yung kanyang kadakilaan, kabutihan, mula sa isang lingkod ng Diyos. Maraming naniniwala, patay na ang taong ito dahil nahulog mula doon sa itaas ng building. Dahil mahabagin ng Diyos, may mensahe ang Panginoon na buhay ang tao na wala man lang ginawa ang mga disipulo ng Panginoon, kundi niyakap lang, sabi ng scriptures. Ipinapakita yung kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon. Isa sa makikita natin dito, tandaan po natin, sa pakikinig ng salita ng Diyos, totoong may buhay na walang hanggan. Amen. Kapag naunawaan natin, ipinakita na ba ng Espiritu ang katotohanan, totoo na may buhay na walang hanggan na naghihintay sa buhay ng mga taong nagtiwala at tumanggap kay Jesus. Mamatay man ang ating mga physical na katawan, ito ay mabubuhay muli dahil ang Diyos ang magbibigay nito. Kaya tandaan po natin, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, patuloy na dadaloy ang buhay na walang hanggan. Subukan niyo pong huwag makinig ng salita ng Diyos. Na-experience nyo na yon? Hindi nakinig ng salita ng Diyos sa loob ng 10 taon, walang saysay ang buhay. Puro kapangitan ang iyong mararanasan at maaalala sa mga bagay na iyon. Kaya bilang isang Kristiyano, di baling mahulog kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, at least sasaluhin ka ng Panginoon. Kaysa naman mahulog ka sa kasalanan, ang sasalo sa atin ay impyerno.
Amen. Kaya tingnan natin ang ikaapat na bahagi na ito, ang mensahe ng Panginoon mula doon sa chapter 20, number 6 hanggang 12. Yung panglima, kapangyarihan ng Panginoon. So, makikita natin sa buhay ni Eutychus, talagang isa ito sa ipinapakita sa atin ng Panginoon ngayon. Ikaw, ako, dati para tayong Eutychus, no? Patay. Pero mula sa salita ng Panginoon, binuhay tayo ng Diyos. Kaya nung mahulog, di naman nakita ng mga kasamahan niya nang mahulog yung kanilang kasamahan. Pero tandaan natin, yun ay isang senaryo na magpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon na walang imposible sa Diyos ang lahat ng bagay. Kasi kahit sa Old Testament, naganap ito eh. Alam niyo yun, yung dalawang batang namatay sa panahon ni Elijah at na Elisha, di ba? Namatay din. Pero ipinakita ang kapangyarihan ng Panginoon. Nabuhay ang dalawang bata. Yung nagpakain kay Elijah, alala niyo? At yung anak ng Suminitan na talagang ilang beses na pinuntahan ni Eliseo, talagang wala siyang pero ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na walang imposible sa Panginoon, na kaya niyang buhayin, palakasin, anuman ang nais ng Panginoon, may pakita lang sa tao na siya ang Diyos na makapangyarihan. Kaya, isa ito sa makikita natin sa buhay ng mga disipulo at ng mga nakikinig ng salita ng Panginoon mula sa verse 6 hanggang verse 12. Pangatlo, paglalahad ng mensahe ng Diyos mula sa 13 hanggang 38. No? Nabasa natin diyan, pinili ni Paul na maglakad kaya sumakay. No? Dapat sa dagat siya dadaan, dumako na lang siya sa lupa. Mas madami yung kanyang magiging panahon, oras, para sa mga kapatid sa Panginoon. Nawa ganito rin tayo bilang mga Christian. Marami rin tayo mga panahon, no? Lalo't patungkol sa mga kapatid sa pananampalataya, no? Nagiging bahagi tayo ng pagpapala sa kanila. So si Pablo, ganito ang kanyang damdamin sa kanyang mga naging disipulo, kamanggagawa sa bawat city na kanyang pinuntahan, lalo tigit sa Efeso. Pero pinili niya ipagkasundo nila ang mga leaders mula dito at nakipagkita sa kanya. Ito yung senaryo na talagang magpapaalam na si Paul sa mga disipulong kanyang inalagaan. Sa tingin ninyo, kung sakali merong lingkod ang Diyos na ipaatang sa atin ang kanyang gawain at ang kanyang lingkod ay dadaling kung saan nais ng Panginoon, tayo po ba'y handang ipagpatuloy ang kalooban ng Diyos? So, isa yan sa makikita natin doon sa sinasabi ng verse 13 hanggang verse 12. Kasi si Paul, yung mga Jewish talaga sa synagogue, sa congregation, talagang ipinangaral niya mabuting balita sa mga Gentiles. So nabasa natin yan sa mga nakaraang aklat ng gawa, no, sa chapter 14, sa chapter 13, nakita natin yan. At dito nga sa chapter 20, church leaders ang kanyang gustong kausapin. So, yung mga Jewish council na kanyang nakausap, kahit mga government official, ay kanyang nakausap patungkol sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kaya ngayon sa panahon, mula doon sa Ephesian, mga leaders nagpakita sa kanya, tinipon niya para sa isang bagay na kung saan patuloy na ipaglaban yung pananampalatayang kanilang natutunan na ibinahagi ni Paul bilang isang pastor nila. Kaya sa panahon natin, kapag ka nangangaral ang mabuting balita ang pastor po natin o leaders, dapat po natin itong pahalagahan. Pagpasalamat sa Panginoon sapagkat sila ay naging instrumento ng Diyos para ikaw ay palakasin. Amen. Kasi karamihan sa Kristiyano sa panahon ngayon, kapag ka walang pastor o life group leaders, hindi lalago
ang buhay spiritual. Kaya nagiging instrumento ng Diyos, hindi naman ang pastor at ang life group leaders na magpapalago, kundi instrumento lang ito ng Diyos para palaguin ang bawat isa po sa atin. Kaya bilang isang mananampalataya, una, inaalala niya yung nakaraan. No, ipinapakita ni Paul yung mga bagay na itinuro niya. Di ba sinabi niya, sa mga bagay na ito ay patungkol sa mga bagay na kung saan ikalalakas ng kanilang pananampalataya sapagkat ang kanilang leader na naging instrumento ng Diyos sa kanilang kapanahunan, palisan na. Ibig sabihin, temporary silang iiwan. O hindi natin masabi na, kaya sabi ni Paul, hindi nyo na ako makikita muli. Hindi naman siya mamamatay. So nagpapaalam lang, ipinapakita lang ni Paul na yung matibay na pananampalataya ang kanyang itinanim mula sa banal na Espiritu ng Diyos, nawa manatili ito. Biruin niyo po, sa loob ng 3 taon, punong-puno ng pananampalataya mga disipulo na na-disciple ni Pablo. Tayo, ilang taon na? May nadidisipulo na ba tayo? O tayo pa rin ang dinidisipulo? Sana sa panahon darating na 2025, may mga dinidisipulo na po tayo. Amen po ba? Kaagapay tayo ng mga lingkod ng Diyos sa ating kapanahunan sa iglesyang ito para patuloy na ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon. So dito ipinapakita ng Diyos yung kanyang kadakilaan, no? Papaano nagkakaisa ang mga disipulo at ang mga dinisciple ni Pablo na patuloy na palaguin o bantayan ang mga bagay na pinagkatiwala sa Panginoon. Sa loob ng 3 taon ng pag-i-stay ni Paul sa Ephesians, sa ibang mga lugar, nakapag-establish siya ng mga manggagawa na talagang katuwang sa ministeryo ng Panginoon. Ibinibigay ang buhay para sa dakilang gawain ng Diyos. At bilang isang mananampalataya, napakahalaga po nun na tayo man ay maging bahagi ng gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, nasa na po tayo ngayon sa pang-4 na senaryo. Ito ang isa sa mga masarap maunawaan. Yung ibinigay na babala sa paghihirap. No, sa verse 28 hanggang 38. Sa mahuling araw ni Pablo, nagpaalam siya. No? Talagang ginather niya ang kanyang mga disipulos sa Ephesus, sa Troas, sa ibang lugar. Talagang pinapunta niya kung saan siya naroroon para ipaabot sa kanila na siya ay papunta na sa Jerusalem at baka hindi na sila magkita o maging matagal ang kanilang muling pagkikita. Kaya siya ay nagbigay ng babala sa buhay ng mga disipulo. Tingnan natin mula dun sa chapter 20 ng 28. So may 5 din tayo mapapansin o makikita dito na talagang isa sa dapat na maunawaan ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. Yung babala sa mga mananampalataya. Kasi totoo po naman na may mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon, parang wala lang. Alam niyo yon? Yung buhay niya, parang ganun lang. Walang matibay, walang excitement, walang galak. Parang aatin lang. Alam niyo po yung pagka umaatin lang sa isang church, tapos bababa lang, wala na, uwi na. Alam niyo yung buhay na ganon? Hindi yun ang dinisenyo ng Diyos sa isang Kristiyano sa panahon natin. Si Pablo, bago siya lumisan, nagbigay siya ng 5 babala rito. Mula doon sa chapter 20 ng verse 28 hanggang 38, una natin makikita dito yung salitang alerto. Amen. Sa verse 31, may mga taong pinagkatiwala sa atin, sabi ng Bible. No, sabi ng Bible na binasa natin, may mga taong nagbuwis ng buhay para lamang sila'y mailapit sa Panginoon.
Alam niyo po, ganyan din dapat sa buhay natin. Na nagiging instrumento tayo para may mga taong mamalapit sa Panginoon. May naalala po ba kayo o kayo tayo mismo ay bakit tayo nailapit sa Panginoon? Sino yung mga taong ito na nagbuwis buhay para tayo ay mailapit sa Diyos? Ito yung mga taong alerto. Kaya kung isang Kristiyano sa panahon yan hindi alerto, alam niyo po, hindi talaga siya totoong nakakilala sa Diyos. Kasi yung mga tao nagbubuwis buhay, alam niyo po yun, kahit wala siyang kayamanan, kahit wala siyang marangyang buhay, pero ang gusto lang niya, yung mga tao na sasakupan niya, ay makakilala sa Diyos. Ito yung taong alerto. Kaya mapalad at delikado ang buhay ng isang tao kung siya'y may hinahawakan. Lalo sa mga may kumpanya, mahirap yun. Isa kang Kristiyano, tapos may hawak kang isang kumpanya, tapos yung mga tao mo, hindi mo iginagather papunta sa paanan ng Diyos, ikaw lang ang nagpupunta. Isang araw, sabihin sa inyo ng Diyos yan, parang tahanan din yan eh. Isang tatay, isang kapatid, isang nanay na nakakilala sa Diyos, kapag ka hindi ka naging alerto sa panahon natin, sa pananampalataya na natutunan natin sa Panginoon, ay tayo ay ayan. Sa verse 21, nababasa natin yan. Sana hindi sila mapabayaan, sabi ng scripture, sa ating pangangalaga. Maging seryosos tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, lahat ng inilapit sa inyo ng Diyos, ng banal na Espiritu ng Diyos, alagaan ninyo sila. Sa panahon natin, sino nag-aalaga sa atin? Isa lang ang nag-aalaga sa atin. Dapat yung isang niya na nag-aalaga sa atin, dapat mag-alaga rin tayo ng iba. Hindi lagi tayo lang ang inaalagaan niya. Amen. Lalo't kung patungkol sa espiritual na kalagayan. Kaya blessing tayo dahil may lingkod ang Diyos na patuloy tayong pinalalakas at pinatitibay yung pananampalataya natin para sa Panginoon. So, alerto dapat ang isang Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, dapat ka maging alerto. Kasi totoo naman yun, kapag para sa Panginoon, dapat alerto tayo. No? Hindi natin dapat ipagpabukas, ipagwalang bahala ang mga bagay patungkol lalo tigit sa kaligtasan ng Panginoon at sa kalooban ng Diyos. Isa yan sa makikita natin sa chapter 20, verse 28 hanggang 38. Pangalawa na makikita natin, walang tibay. Yung sinasabi ni Paul sa mga yung mga disipulo niya mula sa Troas, sa Ephesian, o sa ibang mang lugar, so ipinapakita ni Pablo na maging matibay yung kanilang pananampalataya sa kanyang paglisan. Di ba? Apakasarap nun, no? Isang leader ng Diyos, papatibayin yung pananampalataya mo sa Panginoon dahil naniniwala ang lingkod ng Diyos na gagamitin kanya. Si Paul, ito ang kanya naging senaryo sa kanyang buhay. Hindi magiging matatag ang simbahan kung tayo mismo hindi matibay. Totoo yun. Amen. Hindi magiging matatag ang isang simbahan kung tayo din mismo ay hindi matibay ang pananampalataya. Kaya bilang isang life group leader at hinuhubog ng Diyos na maging disipulo o lingkod ng Panginoon, dapat maging matibay din ang pananampalataya mo. Sa papaanong paraan kapag may mga pagsubok, hindi ka bibitaw. Kahit mahulog ka sa pinakamataas na building sa pangalan ng salita ng Diyos, nasa loob ka naman eh. Siyempre, ingatan ka, hindi naman babayang na mabuting ba sa labas ng building, nakabiti sa wall. Siyempre, hindi naman yun ang senaryo. Amen. So, tandaan natin, dapat matibay yung pananampalataya. No? Naway maging parte lagi tayo para maging matibay ang simbahan ng Diyos.
isa ito sa dinidisenyo ng banal na Espiritu sa ating kapanahunan. Kapag ang mga tao na naroon sa loob ng simbahan na itinayo ng Panginoon ay matibay ang pananampalataya sa Diyos, magiging matibay ang buong iglesia. Amen. Kaya isa ito sa ipinakita ng verse 32 na maging matibay ang kanilang pananampalataya. Sinabi ito ni Pablo sa mga disipulo dahil sa kanyang malapit na paglisan. At isa sa nakalulungkot pa na binanggit ni Pablo sa verse 33, kung maaalala niyo binasa natin yan, may mga tao may personal na interest, no? Mga tao na malayo doon sa kalooban ng Panginoon ang kanilang mga prinsipyo, kundi para sa sarili. Kaya sinabi ni Pablo, mismo ang kanyang buhay, inalimbawa niya, di ba? Ang sabi niya sa kanyang pagkapahayag sa mga disipulo, hindi ako, nagtrabaho ako, nagpagal ako, hindi ako nagpabigat, ni mga gold, silver, hindi ko pinag-interesan yan. Nawa ito din na maging buhay ng ating puso sa ating kapanahunan. Na tayo ay nabubuhay na hindi tayo nagkakaroon ng personal na interest bilang isang Kristiyano. Dapat nating iwasan ang mga bagay na ito. Ang iba, nagnanasa ng higit pa sa mga bagay na meron na sa kanyang buhay. No? Pagmamay-ari ng iba ay para bang kinaiinggitan pa. Alam niyo po ba sa Old Testament, idiniscuss ang 10 kautusan? Alala niyo yun? Kapag ka ang isa ay hindi mo nasunod sa 10 kautusan, hindi mo na rin nasunod ang 9 na kautusan. Kasi bakit po? Ang bibigat na mga sinabi ng Old Testament sa Exodus, kung maaalala ninyo, no? Yung steal, lie, murder, dishonor your parents, maraming ganyan sa panahon natin. Bilang mga Kristiyano, na sinasabi nila, miyembro sila ng simbahan. Pero may mga ganitong damdamin na may mga personal na interest. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung covetiousness, di ba? So mahirap ito. Bilang isang tao, bilang isang Kristiyano na nakakilala sa Diyos, dapat yung personal nating interest inaalis na, kundi ang interest ng Diyos ang dapat na manguna sa ating mga puso. Kaya bilang isang Kristiyano, tandaan po natin, tayo ay inuhubog ng Diyos para sa kanyang mabuting balita, para sa kanyang kadakilaan. So, isa ito sa pinakita ni Pablo sa kanyang mga disipulo, pinatuyayan niya yon. Di ba? Nakita natin sa mga unang nagdaan ng mensahe ni Pablo, sa mga nakaraang linggo, di ba? Sabi nga, ang trabaho niya ay gumawa ng tent, di ba? Hindi siya nangihingi sa mga leaders na kanyang na disipulo, kundi ang pagbibigay na sinasabi ng banal na kasulatan, ito ang isang bagay na itinuturo ni Pablo sa isang Kristiyano na dapat matulungan yung mga kapatid nating mahihirap sa Jerusalem. Ito yung pakay ni Pablo na itinuro sa mga disipulo. Hindi sila dapat maging pabigat, kundi dapat nagiging instrumento sila ng Panginoon. Di ba sa panahon natin, maraming ganyan eh. Mas sinasakal nila yung mga mahihirap ng leaders ng iglesia, ng isang simbahan. Pero si Paul, hindi ng kanyang disenyo, hindi ng kanyang pahayag sa mga disipulo. Bago niya lisanin ng isang simbahan, sinabi niya ng itong bagay, lahat na makukuha ninyong salapi ay dadalhin ito sa Jerusalem para sa mga kapatid na mahihirap natin doon. Kaya sila Tito, sila Titus, sila'y nagdadala ng mga love offering patungo sa Jerusalem. Hindi para sa bulsa ng isang lingkod ng Diyos sa kapanahunan ni Pablo. At nawag ito rin sa buhay po natin. Maging instrumento tayo ng Diyos para sa mga kapatid nating may pangailangan na alam ng Diyos na sila ang mabibigyan ng pagpapala sa mga bagay na yun. Kaya delikado yung paggamit ng maling interest, lalo na sa kapag kayo tapos na pag-aaral,
Diba? Minsan, mali ang interest dyan eh. Mag-aaral ako mabuti para pagdating ng araw, pakita ko sa kanila. Hindi ako dapat sipa-sipain pagdating ng araw. Sino nagbigay ng karunungan sa tao? Ang Diyos. Bakit inabot ng isang mangaral ang kursong kanyang natutungtungan ngayon? Dahil yan ay biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, may plano ang Panginoon para maging pagpapala ka sa kanyang iglesia. Sa negosyo, di ba? Isa rin sa pagpapala ng Diyos. Minsan, laki na ng negosyo ng isang kumpanya, ahawak pa na ibang kumpanya. So, mali interest. Kaya sa Bible, nagkamali siya ng bagay patungkol sa kanyang naiipong kayamanan. Yung pagpaplano, dapat pagpaplano kasama ang Diyos. Hindi pagpaplano para sa sarili mo lang interest, para sa sarili mo lang gusto. Bilang isang mananampal sa kapanahunan ngayon, dapat ikaw ay nagpaplano para sa kalooban ng Diyos. At kung ikaw ay payamanin ng Diyos, pasaganain, pagpalain ang iyong pag-aaral, pagpalain ang iyong kurso, ang iyong negosyo, ang iyong yaman, nawa kasama ang Panginoon na mabibigyan ng parangal sa mga bagay na ito. Kasama ang simbahan na mabibigyan ng pagpapala para sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Isa pa sa maling interes na makikita mo sa buhay ng tao, yung pagmamahal. Minsan akala mo nagmamahal pala ng totoo, pero hindi pala nagmamahal. Dahil ang interest lang, makuha lang niya ang buwan at ang araw para ibigay. No, may ganyan eh, pero mali ang interest sa kanyang buhay. So isa yon sa pangatlo na makikita natin itinuro ni Pablo sa chapter 20 verse 28 hanggang 38. Pang-apat, yung sinasabi ni Pablo na huwag maging tamad. May tamad ba dito? Wala naman siguro, no? Ano ba ang tamad? Yung kain, tulog, yun yun eh, no? Dito ay pinakita ni Pablo, i-discuss niya ang isang bagay patungkol sa isang lingkod ng Diyos. Nakita natin kung paano naging masipag si Pablo at hindi umasa sa iba. Kahit sa kanya, sa lahat ng karapatan para sa kanya, dapat siyang suportahan sana lang ng mga miyembro na kanyang inalagaan, pero hindi niya yung ginawa. Kundi siya ay nagsikap na magtrabaho, kumain mula sa kanyang pinagpawisan, kasama ang manggagawa ng Diyos. Sa panahon natin, dati, dahil ganyan tayo, dati. Alam niyo yun? Experience natin dati yun. Yung tamad ka, like ka sa ministry, tapos wala ka lang naitulong sa mga mahal mo sa buhay. So, ang sinasabi ni Pablo, bilang isang Kristiyano, nawa hindi nagiging pabigat, no, sa mga bagay para sa kalooban ng Panginoon. Iba, puro na lang forma, no, wala namang naitutulong dahil meron nga siyang damdamin na ganong hindi mabuti para sa isang mananampalataya. Kung siya ay hindi Kristiyano, wala tayong magagawa kung siya ay maging tamad. Pero kung siya ay nakakilala sa Panginoon, nawa hindi siya yung maging isang tampuhan ng pagpapala, kumbaga nagiging instrumento at daluyan siya ng pag-ibig at kagandahan ng Diyos para sa kanyang buhay. So ito ang isang tinuturo ni Pablo sa kanyang mga disipulo na maging masipag, maging masikap sa kanyang buhay. Physically talaga maraming taong ganyan, sobrang sipag, no? Nakita nyo na yung sobrang sipag ng tao. Marami rito niyan sa Mighty One. Sobrang sipag. Gabi na ako matulog, madaling araw na ako magising. Alam niyo yun? Maganda yon, masipag. Kasi yun ay biyaya ng Diyos. Nawa sa kasipagang yon, napapapurihan ng Diyos. At titingnan natin kung ano ang gusto ng Panginoon. At hindi lamang dapat sa pisikal nagiging masipag ang isang tao, no? Dapat kahit sa spiritual, dapat masipag din ang tao, ang isang Kristiyano. Alam niyo yun? Paano maging masipag ang isang Kristiyano sa spiritual na kalalagayan? So yun lagi siyang nakasakasama sa mga bagay na kung saan may gawain at napapapurihan ng Panginoon. Minsan ang daming mga tao na maraming pinupuna, no?
na ganito ang gawin sa paligid, ganito ang gawin sa pupuntahan. Pero ang tanong, nakatulong ba siya sa spiritual na kalalagayan? Ba, meron tayong ganyan kaisipan dati. Sana ganito, maganda sa ating pupuntahan. Pero pagbaba, may spiritual kayang paglago o pagkasipag ang natanggap? So alam nyo na ang iniisip nyo, no? Kaya bilang isang mananampalataya, sabihin mo sa katabi mo, huwag kayong maging isang tamad. Huwag tayong maging isang tamad. Si Pablo, ganyan ang gusto niya. Ganyan ang gusto ng Panginoon. Kaya binahagi ni Pablo yan. Na huwag tayo maging tamad. Kung hindi lamang sa pisikal, kundi dapat maging sa spiritual. Huwag rin tayo maging tamad. Amen. Sa bawat gawain ng Diyos na inaatang sa atin, dapat naroroon tayo. Wala tayong may dadahilan, lalo't ito'y patungkol sa kalooban ng Panginoon. Isa yan sa diniscuss ni Paul sa verse 28 hanggang 38. Panglima na diniscuss ni Paul, makasarili. Ang totoong paglilingkod na nagbibigay, hindi ang pagkuha o anumang mga bagay na hindi makukuha. No, kasi may ganun senaryo, kapag may makukuha ko, sige, maglilingkod ako. Pero kapag wala akong makukuha, ayoko na dyan. Amen? So, hindi yun ang disenyo ng mabuting balita na kay Kristo. Yung totoong pagsunod kay Kristo, yung totoong pinagpapala sa buhay, kasi hindi naman sa mga bagay na material lang makikita mo yung pagpapala ng Diyos kasi maraming tao diyan, punong-puno ng kayamanan, hindi iyon ang disenyo na ang lahat ng mayayaman ay pinagpapala ng Diyos. Kundi kung ano ang nais ng Panginoon na nasa puso ng isang tao, yun ang tunay na pinagpapala ng Diyos. Kaya si Pablo, idiniscuss mula sa verse 35, yung katotohanan, huwag makasarili. No? Sa kanyang paglisan, isa ito sa mga bagay na diniscuss niya. Yung paglisan niya sa Efeso, sa Pilipay, ay patungo sa ibinili niya mga bagay na ito. Na tayo mga mananampalataya sa ating kapanahunan, dapat masundan din natin ang mga ganitong buhay ng mga disipulo ng Panginoon. Kasi maraming sa panahon nila, nasabi ni Pablo, sa pag-alis ko, maraming papasok dyan na mga lobo, na mga nangangain ng kung ano-ano, naaagawin yung mga bagay na nasa loob para lang magkaroon ng yung kanilang pansarili na intensyon. Kaya pinaalalahanan sila ni Paul mula sa verse 35. Basahin natin ang verse 35. Ayan, malapit na tayo magtapos. 35, verse ng Acts 20. Wait lang. Ayan. Ipinakita ko sa inyo kung paano sa ganitong pagsisikap na dapat nating tulungan ng mga mahihina. Tandaan ninyo ang sinabi ng Panginoon, mas blessed ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. So, isa ito sa napakagandang talata sa Biblia na dapat panghawakan sa ating kapanahunan. No, yung pagpapala na dapat tayo ay nagiging instrumento ng Diyos at hindi sa mga pansariling kaparaanan lamang. So, minsan nakakalungkot, no? May mga Christian sa panahon natin o may mga iglesia na mali ang kanilang pagpapahayag patungkol sa ganitong sinasabi ni Pablo sa mga disipulo. Minsan mali yung kanilang pagyakap sa ganitong klaseng buhay, no? Inaagaw nila yung mga nasa maliliit na miyembro para sila ay patuloy na sumagana ng mga makasarili na mga tao na kung saan malayo ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nung si Pablo ay palisan na sa ganitong senaryo ng kanilang pag-uusap, ay pinakita niya dito yung dapat maging isipan lagi ng isang mananampalataya. Unang-una yung isa sa mga patungkol sa kaligtasan, no?
Kasi may mga Christian, yung kaligtasan ay hindi na naibabahagi sa iba. Alam niyo yun? Yung natutunan niyang salita ng Diyos na pagliligtas, hindi na ito na ibabahagi sa iba. At nagiging itong pansarili na lang niyang intensyon na iniisip niya na matagal na nilang pinapayagan ng mabuting balita, matagal na nila yung pinapanalangin, at bumibitaw na sila. Sa totoo lang, hindi naman natin problema yon eh. Kung hindi pa sila panahon para tumanggap sa Diyos, ang mahalaga, yung salitang natanggap natin sa Panginoon, hindi natin sinasarili. Hindi natin itinatago sa buhay natin na parang tayo na lang ang ligtas dahil ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sinasabi dito, pero nakakalungkot nga, minsan, kapag ka may kwentuhan sa labas, mga marites, no? Minsan yung buhay ng iba na, di ba? Na isasama, pero pagtungkol sa kaligtasan na ng salita ng buhay, hindi na isasama. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga wolf na papasok. Pero sa totoo lang, hindi naman totoo, hindi naman madalas nasa loob ng church ang wolf. Minsan nasa puso na rin ng isang tao na siyang sumasakal doon sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo ba yung mga lobo na yan yung kumakain ng mga kapwa nila, mga bangis sa gubat? Minsan ganyan din nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga taong papasok dyan na mga asal hayop, para mga lobo na kukunin, sisilain ng mga mahihina. Minsan tayo din nagiging biktima ng ganyang senaryo kapag tayo ay hindi na patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Panginoon. Instead na magamit tayo ng Diyos para sa paglago ng kanyang iglesia, minsan tayo pa rin na nagiging dahilan o maraming Kristiyano pa rin ang nagiging dahilan para hindi lumago ang simbahan ng Panginoon. Bakit po? Yung wolf na yan sa puso natin, dapat yan ang ibigti. Yan ang palayasin. Kasi yan yung mga bagay na hindi nakikita, pero isa yan sa nagpapahirap sa buhay ng isang mananampalataya o sa buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano. Kaya si Paul, yung pagmamahal niya sa kanyang mga disipulo, lubos ang kanyang pagpapaalala. No? Lubos ang kanyang pagmamahal sa mga disipulo, kaya kahit sa maikling panahon o 3 taon na kanyang inilagi, sa dami ng kanyang itinuro mula sa salita ng Panginoon, pinaalalahanan pa rin niya mga disipulo na mag-ingat sa ganitong buhay na mangyayari at makakasalubong nila o ma-encounter nila sa mga darating na panahon. Lalo tigit tayo sa ating kapanahunan. Mas laganap sa panahon natin ngayon ang mga taong magaling mangusap pero ang puso malayo sa Diyos. Kaya tayo ay mag-ingat at tayo ay patuloy na umasa at magtiwala. Sa huling pananalita ni Pablo, tayo po'y tumayo. Nung si Pablo ay paalis na, at isa sa mga bagay na makikita natin sa kanyang buhay, nanalangin sila sa Panginoon. Pwedeng hanap ka ng 2 at maging 3 kayo. Bilang isang Kristiyano na patuloy na naglalakbay sa pananampalataya sa panahon ngayon, hanap ka ng 3, ay maging 3 kayo, hanap ka ng 2 kasama, tapos ipapanalangin ninyo yung buhay ng bawat isa at ibahagi ninyo sa kanila kung sino yung taong gusto nyo makakilala sa Diyos na ipapanalangin nyo sila. Sila ang magiging katuwang nyo sa journey ng buhay bilang isang Kristiyano. Si Paul, ito yung napagandang iniwan niya sa kanyang buhay sa mga disipulo. Ipanalangin niya yung mga disipulo bago niya lisanin. Kaya tayo bilang Kristiyano dapat handa rin ipanalangin
idulog sa Diyos ang buhay ng mga kapatid natin sa Panginoon. At lalo tigit, yung mga taong gusto natin makakilala sa Diyos. Sige po, hanap kayo ng 3, 2, maging 3 kayo. Kahit kayo nasa bahay, kung kayo ay 2 o 3 na naririyan, isang magandang halimbawa ang ipinakita ni Pablo sa kanyang pansamantalang paglisan, pag-iwan sa mga disipulo. Ang isang lingkod ng Diyos ay nanalangin sa dakilang Diyos para ingatan ang bawat isa. Kaya kayo po na nasa bahay, ipanalangin nyo po kung ikaw ay ama o ina, kapatid na panganay, ipanalangin mo po ang iyong mga kasama ngayon sa tahanan. At isipin nyo rin po sa pagkakataong ito, dumating ang pagkakataon na may panalangin nyo rin po sila, hindi man sa ngayon, pero yung mga ito'y gusto nyo makakilala sa Diyos at makaranas ng kaligtasan, tumanggap ng pagpapala mula sa dakilang Diyos, nawa lagi natin silang maisama sa panalangin. Sige po, simulan niyo na po ang manalangin sa Panginoon at ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin.